negosyo na walang puhunan? Posible. Tanungin natin si Jolly. Okay, syempre, si Sir Pochola nga. Sir Pochola, i-describe niyo naman po ano po itong kakaibang negosyo niyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Hi. Hello. Ayan. Ang aking pong negosyo ay, ito po ang negosyo na wala talaga pong puhunan kung hindi talento. Ako po ay naniniwala na bawat isa sa atin ay may talentong itinatago o hidden talent na huwag niyo na pong i-hide, ilabas niyo po yan dahil ako naniniwala na kapag yung talento niyo po na ilabas ninyo, ang passion ninyo, ay pwede pong gawing negosyo. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Ang aking pong negosyo ay ang negosyo ng pagboboses. Ito po yung mga naririnig nyo sa radyo, sa TV, sa computer game, sa inyong mga iPad, sa mga internet, sa Yahoo. So, Sino-sino na boses? Sample. Sino Okay, boses? sample ka agad? Sample po. Sige, bago ako mag-sample, bigyan ko lang po kayo ng istorya. Paano po ako nagsimula? Gusto niyo po ba? Yes! Ako po yung taga Maribeles, Bataan. Sino po ba mga taga Bataan dito? At ipinagmamalaki ko po ako yung taga Maribeles, Bataan. Nung araw po, kami po yung walang TV. Ibig sabihin, the only form of entertainment that I have is the radio. Sino po ba mga nakikinig ng radio drama sa inyo? Taas po yung kamay. Yung mga bata, wala na. Hindi na sila nakikinig. Internet na eh. Internet. Nakikilala po sino yung mga kasing edad ni ano. Alright, so gusto niyo po sample po ng isang radio drama? Sabihin niyo po, bilang kayo, 1, 2, 3. Pero gusto ko po, pumikit po kayo para ma-imagine niyo po. Pikit daw. Walang po titingin sa akin dahil hindi ko po gagawin ito kapag nakatingin po. Pikit. Close your eyes. Bilang po ulit kayo. 1, 2, 3. Isa gabi na isang gabi, si Utoy at ang kanyang lolo'y naligaw sa kagubatan. Katang Eko. Lolo! Gabi na po. Sabi ko naman sa'yo, Apo huwag kang maglalaro ng kung ano dyan sa kagubatan. Kita mo, kinabi tuloy tayo. Sige po, Lolo, bilisan natin. Nang sila'y may nakita, isang puno ng balit. Lolo, magpapahinga po muna tayo. Pagod na po ako. Sige, Apo, pero huwag kang malikot dyan. Baka mamaya may maligno dyan. Opo, Lolo. Ay, Lolo, sisilaban ko po ng puno, ha? Ano ko, sabi naman sa'yo, huwag mong gano'n. Sino ang nagsulog sa akin? Lolo, nabuhay yung puno. Huwag kang mag-alala po. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong! Itong bagay sa'yo, puno! Ayan, patay na siya. Ang galing mo, Lolo. Adiyo. Ay, pala. Galing. Okay, sir. Sabi nga nila, you're the voice master. Marami na rin daw kayong tinuturuan mga voice artists. Kayo ba hindi natatakot na yung mga tinuturuan nyo ay mas maging magaling or higitan pa yung talent nyo? Napakagandang tanong. Alam mo, how I wish they could all be better than me. Alam nyo, sa totoo lang, 15 taon na po ako nagboboses. Yung mga napapanood yung mga anime po, Remy, Blue Blink, yung mga Saber Marionette. Alam niyo ba yung Kuro Chance, Bubu Chacha, ako po yung nagboboses doon. Sige nga. Ako sa po, hindi na ako nakapagkwento. Hindi kami na. Mamaya po, sir. Ayun po. Kasi nakita ko po ang potential ng mga Pilipino. Lalo-lalo po, ang dami-dami po tumatawag dun sa recording studio namin sa ABS-CBN. Nagtatanong, paano po ba maging isang voice artist? For the past 10 years, parang napansin ko, laging sila. So talagang hindi sila nagtuturo. Sabi ko isang magandang potential ito upang ang mga Pilipino ay mabigyan ng bagong konsepto ng negosyo. Kung baga, yung talento nila ang gagamitin nila.
At ako'y, doon ko nga po tinayo yung Creative Voices Production. Na ngayon po, masasabi ko at may pagmamalaki ko po na napakarami na po naming nagawa, lalong-lalo na yung mga computer game. Na imagine nyo na po ba yung radyo na walang boses? Di ba? Yung TV na walang boses. Mga Korean na nagsasalita. Naintindihan niyo po ba? Hindi, di ba? Naging part din po ako ng Meteor Garden. Yan. Kung alam niyo po yung mga commercial ng Vivo Hotdog, ako po yung puppet, tsaka voice over. Sample lang ko po kayo, last na. Napakarami niya, baka hindi na sila mapagsalita. Gusto niyo ba? Okay. Hindi po talaga puppet yung nagsasalita. Voice artist po ang tawag na nasa likod. Sige, tignan niyo na po ako para ma-imagine yung puppet ako. Bilang muli po kayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tabi, bibo, bagong bibo. Anong sikreto ng bagong bibo? Tikman mo. Paano? Bakit ako eh? Nya. Ang sikreto ng bagong bibo? Keso! Yun po. We have done thousands of voice-over work. Even Go Negosyo, ako po yung sponsor nila sa lahat ng Go Negosyo. Sa pa? At, Yung ano lang, mamaya po. gusto nila yung SpongeBob. Gusto nila yung SpongeBob. Spice up. Sige, spice up. Mamaya po. Kikwentuhan ko po muna kayo. Hanggang sa nabuo ko po yung school ko, yung Philippine Center for Voice Acting. Na ngayon po ay mahigit 300 na po ang graduates ng school ko. At karamihan po sa kanila nasa ABS-CBN, nag-voice na po sa iba't ibang mga animation. At ang pagmamalaki ko po na ako lang po ang gumawa ng kauna-unahang audiobook ng speech under ng Rex Bookstore. Yung speech works at speech challenge. Ako, alam niyo po Sir Mon, at napakarami pong mga maling pronunciation ang naituturo sa atin dahil nagbabase lang po tayo sa libro na wala po tayo naririnig. Alam niyo po, napakarami ko pong natuklasan, mahigit 300 words. Mali po, halimbawa po, di ba yung tortoise and the hare? Hindi po tortoise pala yun. Tortoise. Or sabi nga, repertoire. Mali, repertoire. Mga ganun. So, mga words. Naniniwala po ako na ako po ay responsible sa mga future ng mga kabataan. Bago yan. Ate, may Kaya, yung tortilla, paano at yan? ito pa sir, napakaganda po ng potential ng voice-over sa Pilipinas dahil kung yung mga call center po nasa Pilipinas, kasi magaling po tayo mag-English. Ngayon po, meron po kami ginagawa for Sega. Di ba yung kunwari, mga Tekken, mga tipo, round 1, fight! Shoryuken! Ayan. Si Kuya PJ Lanot, yung host natin, na napakagaling pong voice artist din yan. At siya po isa sa mga nagpo-voice din sa akin. At ito po, while the technology grows, the need for voice-over also grows. So, ito po yung sinasabi kong potential na hindi nakikita sa atin. Dahil sabi ko, wala namang maniniwala sa Pilipino kung hindi kapwa niya Pilipino. So, I'm very proud to be a Filipino. Galing na po ako sa States. Nasa US na po ako. Dapat mag-work na ako sa Disney or Warner Brothers. Pero, bumalik po ako sa Pilipinas para po dito ko simula ng pangarap. Tama. Okay, salamat po. Very good. Okay? Sigaw pa sila. Okay na ba? Ang babalik natin sa Sir Bacholo. Okay, mapunta naman tayo. May separate segment daw siya. Mamaya na. Okay, kay Sir Jeremiah Anos. Ayan. Since it's behind SM. If you go there po, it's may design po sa kasing marketing. So if you would like to sell this product to others, then there's a special program for you where you can get it at a very reduced price. Since it's all organic and it's Sasabihin mo daw in a different voice. Ganun. Sige. Ngayon ko lang po gagawin ito. Request ng aking pinakamamahal na si Sir Mon. Sir, hindi ko po ginagawa ito pero para sa inyo. Kunwari, si Erap, bibigyan kayo naman. Alam nyo, para sa akin, the best work is not working at all. Ito si Mr. President. At saka, always remember,
to follow your dreams. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ang hirap pala nun. Actually, sabi ko nga, just follow your dreams and follow your heart desires and you'll never get wrong. Trust me. Sabi ko nga, ang dami kong ginagawa sa buhay ko. Actually, hindi po talaga ako nagtatrabaho. Naglalaro lang po ako. At kumikita. At kumikita. At araw-araw po, masaya po sa aming building. Meron po akong building, pangalan niya, Creative Center. I have 5 companies now, Creative Voices, Creative Events, Creative Visions, Creative Visuals, and actually this coming August 8, 10, I'll be launching one of the first, actually meron na po mga speech, pero this is a different approach. Parang creative speech training, ang tinatawag po ay Speech Com Center. Kasi po, ang major ko po sa UP Diliman, Speech Communications sa UP po ako. Yun po yung gusto ko rin pong karamihan po sa atin, karamihan po kasi sa mga entrepreneur, may passion lahat na nasa kanila, pero hindi po nila maibenta yung produkto nila kasi they can't express themselves, kulang po yung PR, at kailangan po, kapag tumayo po kayo sa stage, kayo po yung produkto. Ang tawag ko po dyan, personal branding. Number 1, you should know yourself. Number 2, you should know what you are doing, your skills, and how uniquely you do it. Ano ba yung kakaiba sa inyo? Kasi karamihan, wala, puro sabon. Eh, anong kakaiba dun sa sabon mo? So ngayon, kapag na-identify yun, kakaiba ka na kahit pare-parehas kayo yung sabon. Kumbaga sa pantalon po, may brand yung pantalon mo. Sa dami ng mga pantalon. So kailangan po, maging iba kayo. At ang huli ko pong message ay, ayan, kung gusto nyo pong nagkakandak po ako ng training sa mga teachers. Title po, Voice Acting for Effective Teaching. Alam niyo po, ang problema nating mga guro, minsan pag nagbubuisit tayo sa mga estudyante, ay, natakainin kayo! Ginaganon, di ba? Huwag niyo pong, alam niyo po, ang boses po, ang pinaka-importante sa atin. Dahil pag nawala po yan, lahat po, kulang na lang, mawala po lahat yan. So, bilang isang guro, kayo po ay, ang pinaka-number 1 niyo pong sandata ay ang inyong boses. So, ang problema po, hindi po yan tinuturo kung paano, how to take good care of your voice and how you will use your voice in a proper way in teaching. Pwede po sa marketing, pwede po kayo mag-storytelling session para maging interested po sa inyo yung mga bata. At yun po, pwede niyo po akong ma-contact sa website ko, yung Pochology, POCHOLOGY.com. Yan. At pwede niyo po akong i-add sa Facebook ninyo. Meron din po akong TV show, Creative Business, Tech Talk TV at Voice of the Youth TV sa Global News Network. Kung meron po kayong GNN, mapapanood niyo po yung mga programa ko. Pero hindi po ako lumalabas. Ako lang po yung producer and ako rin po yung director. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po at God bless you all. Maraming salamat, Sir Pocholo of Creative Voices.